Ako si Sara Duterte, ang inyong Birding Mary. Ano pa nga ba ang mga kaya kong gawin? Ang dami-dami ko pang kayang gawin. Diba? Kayo mga puppets, mga DDS ko, aking mga elemento, salamat sa inyong lahat. Bakit? Kasi kahit anong sabihin ko, andyan kayo mga oto-oto. Diba? Kahit na yung maganda naman yung pabigas ni BBM. Pero pag sinabi kong pangkaing baboy, andyan pa rin kayo. Thank you! Ang galing-galing ko talaga. Diba? Kahit ako yung tunay na habol ng habol para sira ng administrasyon, andyan kayo at pinapalabas nyo talaga na apeng-api ako. Salamat sa inyo mga baby girls and boys. Diba? Ang galing ko kasi ako si Sara, the Birding Mary. Ganon si Sara nyo. Diba? Totoo naman, that's the reality. Alam mo guys, kayong mga DDS, mga pinapapitize lang kayo ni lola mo. Ano ba yan? Alat ng alata naman with that good manners. Tuwang-tuwa pa kayo. Very good manners, no? On stage, destroying the image of the reigning head or congressman or kung sino pa. Diba? Ibig sabihin, the reason why ganyan siya kasi kinukonsinti nyo mga DDS. Wala man lang bang nag-i-initiate na yun? Pangit pala talaga ni Sara mag-ano. Bakit di ko alam? Ba't naging DDS pa ako? Wala bang ganun na internalization? Ito, bigyan ko kayo ng sample. Alam natin na siya ang habol ng habol kaka-atake sa administrasyon, di ba? Unang-una siya ang may kasalanan sa administrasyon. Galit na galit siya kasi binok siya yung confidential fund niya. Dapat naman talaga, dapat daw, hinayaan na lang. Anong hinayaan, B? Kailangan may maibalik yan sa Pilipino. Di ba ito? Pala si Vice President Sara Duterte dahil tila wala nang malinaw na plano ang PBBM administration at nakatuon na lang sa pag-atake sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa halip na lutasin ang mga problema ng Pilipinas at dahil hindi siya basta mapaalis sa posisyon, pinunterya na ang kanyang mahal sa buhay gaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay BP Sara, inaasahan na niya na may iba pang gagawin ang kanyang mga kritiko para sirain siya, lalo na nalalapit na ang eleksyon. Wait lang. Dead air? Hindi mo na alam kung ano ba yung gagawin or ginagawa ng administrasyon, but you are part of the administration. Are you not aware of that? You are part of the administration. I-compare mo yung performance ni Leni Robredo regardless sa mga ginagawa ng papa mo. Tuloy-tuloy ang trabaho. Di ba? Never siyang nanira sa mga tao na gaya ng papa mo, na yung gaya ng ginagawa mo sa PBBM or sa line-up ng kabilang kampo. Hindi naman siya ganoon. Kapag tinatanong lang naman si Leni Robredo kung what can she say, doon lang siya nagre-react. Kabi, super bida-bida mo. Talagang pumupunta ka pa sa mga rally-rally. You're not helping, you're ruining their candidacy, their images. Diba? Mapapatawa ka na lang talaga. Bakit ganun yung nakuha yung campaign manager? Kahit paano. Sana, kung kayo-kayo na lang, like for example, Isko, panalo na siya naman na dun eh. Pero kinuha niya pa rin to, madami pa rin talang umaatras. Diba? Kala naman Isko, ang daming mga masasamang nilalang sa niya, sa lugar niya, that will really vote for him. Kasi kumuha siya ng masamang elemento or masamang ehemplo. Diba? Mindset Isko sana. Nakakapikon ka din eh. Hindi ka din nag-iisip. Or, it's personal interest. Diba? Ini-strategize niya kasi alam niya na madami din talagang mauuto-uto si Sara Duterte. I really don't say na dun sa distrito ni Isko is madaming mga masasama. Mga DDS lang naman ang masasama eh. Masama mag-isip, masama yung tingin sa tao, palamura na kala mo normal na yung palamura. Sige, mag-apply ka ng trabaho, murahin mo yung employer mo. Will you get hired? Instantaneously you'll get fired. Di ka pa na-hire. Ganon. Ganon yung pagkakaiba ng unethical profanities. Kaya normalize it hanggang sa magkaroon ka lang ng impression, tapos nandun ka sa trabaho mo in the middle of your job, bigla kang napamura even though that was not an intention, diba? Directed to
Halimbawa, for example, sa boss mo, tapos napamura ka. Kaya kayo nina-normalize yung mga ganyan-ganyan. Good luck sa inyo, guys. Diba? Tapos ito naman sa balita is, ikaw pa yung hinahabol para pabagsakin ka. To be honestly, professional vision, bagsak na bagsak ka na. You're just trying your hardest way para lang maipakita. Kasi andyan pa yung mga DDS ng mga puppets nyo, di ba? Andyan pa yung mga sunod-sunuran yung mga tagapaglingkod, mga elemento. Will never stop ang nakikita mo sila na they are still supporting. Kasi, obviously, ang daming masamang nilalang talaga dito sa Pilipinas. Siguro ano lang, mga 70/30. Kuha nyo yung 70% ng mga masamang nilalang. Kasi nga, kayo mismo yung masama. Kayong kadiliman. What good thing did you do sa Philippines? Wala. Dinagtaan mo lang na napakasamang image mo. Everyone who's saying na napakasama mong example, that's perfectly correct. Tapos, ikaw pa may ganang magsalita na dadalhin mo yung ugaling Kanal B. The moment you stood up, dyan sa stage pa lang, the moment na makapasok as Vice President, alam naman namin na kanal ka na. Wag mo nang i-double kill or to let us expect na may dadalhin ka pa kasi you did your worst part already. Worst na nga, tapos parang naka-superlative form pa siya na worst. Ang hirap mo nang i-explain. Yung lang sinabihan niya si si Kong Chua na ilagay mo tong apple sa nguso ni Kong Chua daw hanggang mamatay. And you're wishing for a person to die. What if that happens to your family? What will you react? Of course, negative. Sobrang negative. That's the reason you're not a good example. At kung kadiliman nakikita mo sa Pilipinas, papatungan mo pa ng another kadiliman na ginagawa mo ngayon. What will you think? Negativity will never be resolved by another negative forces. Ay, nakakapikon sa Sarah. Ang dami lang yung ginagawa niya habang sila Sara. Gusto nila burahin sila Sara. Sabi nila, away na lang natin ang tatay ni Inday Sara. Ako lang naman magnanakaw. Away na lang natin. Pero nandito ka rin. Si Inday Sara. Kaya antay kayo. Kung ako professional na tao, as I am a professional person, ito naman. Tapos may rallying ganyan, tapos si Sara Duterte, I better stay home. I better stay at home doing some productive things kaysa makinig sa inyo na mag-inflict lang kayo ng negativity sa utak ng mga tao. And who's laughing? Yun lang namang mga elemento mo. Diba? Mga DDS, mga puppets mo. Diba? That's the reality. Kaya nga kung for example, ako yung relative ni Kong Abante, anak, for example. Even I'm professional, tapos grabe kasi yung pag-family na din I somehow understand the situation of Sarah. Pero ang papa mo kasi ay mali na. You should not do that the way you're doing it. Diba? Mali na nga ng papa mo Tapos ipaglalaban mo, you can never fight against kaliwanagan. Diba? You'll never win. Ganun yun. Again, going back, kung ako yung relative, baka ma-out of control ako, makurampal ko talaga back to sa stage si Sarah. Honestly, di ba, harapan-harapan, maglalagay ka ng picture na super wacky picture, pagtatawanan mo, and you are making that as an influence na para huwag paniwalaan ng mga tao, doon mismo sa distrito ng taong kinukutya mo, the person you are mocking, di ba? You're so childish. Nakakapikon talaga. Meron pa yun may kasunod pa yung childish dapat You're childish, arrogant,